Chu Laurel Jr. I'd like to introduce ang ating Presidente, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat sa ating kalihim na Department of Agriculture, si Secretary Kiko Laurel. Andito rin po, kasama din po namin si Secretary Manny Bunuan ng DPWH dahil meron din kami tinignan na ibang flood control project at saka yung mga meron isang kulay na medyo nagka-problema. Ngunit ako naman, wait, before I do that, let me greet everyone. Congresswoman Jamjam, Congressman James, Mayor Raisa, and of course, our friend Governor Art. At lahat ng aking mga kasamahan sa pamahalaan, lahat ng mga tumulong para matapos itong proyekto ito na actually, ito pa lang ng una dahil nga nakita natin yung meron nang naka-ready ay pinagmamalaki ni Congresswoman Jamjam na meron ng mga magkakaroon ng restaurant at mga lutuan para hindi lamang ito fishport, magiging tourist destination na rin. At ito po ay napakahalaga dahil ang gagamit nito ay marami-rami rin, mga 1,500 na maming isda ang gagamit dito sa ating rehabilitated na fish port na ito. Napakalaking bagay dahil dito natin sa pagbabago nitong facility na ito, marami tayong maaaring gawin na hindi natin kayang gawin noon. Kagaya ng paglagay ng cold storage dahil alam naman natin yun ang pinaka-importante para hindi naman masira ang inyong mga namuming isda. At kahit malayo ay madadala natin, sariwa pa rin pagdating doon para yung valor, yung pagbenta nito ng isda ay mataas pa rin ang pagpili. Kaya napakahalaga yung magkaroon tayo ng cold storage at malaking bagay din na yung cold storage, dahil yung cold storage yan, para gumawa ng yung mga ice plant, halimbawa, para gumawa ng yelo, kailangan maraming kuryente, maraming power. Kaya mabuti na lang, meron na tayong solar, sustainable pa. Hindi na tayo kailangan magpaantar ng generator, gumamit ng crudo, pero meron na tayong solar. Pero malaking bagay po ito dahil nga pinapalapit natin sa market ang ating mga mangingisda. Pareho lahat ng sektor ng agrikultura, ganito po ang aming ginagawa na pinapalapit sa pagsasaka naman, yung mga magsasaka, para makadiretso na sila sa merkado, wala nang kumikit na. Inaayos po natin, kaya inaayos natin itong mga fish port na ganito para dito pwedeng isakay kagad, hindi na kailangan isakay sa truck tapos kung saan padadalhin. Napakalaki ang bayad ng transportasyon. Kaya ito ay sa ating palagay ay isa sa pinakamahalaga na aming gagawin sa Department of Agriculture. 10 pa ito, 10 ang tinatayo pa natin na ganito at tuloy sa bansa. Kailangan din, pag tinitignan natin ang ginagawa ng mga ibang bansa, kagaya ng mga Thailand, kagaya ng Vietnam, kagaya ng mga ibang bansa na nakapaligid sa atin, ay napakaganda ang kanilang sistema. Kaya mahirap makipag-competition sa kanila kung hindi natin ayusin ang sistema natin. Babaan ang presyo ng production, babaan ang presyo ng transportasyon, pagandahin ang pagdala ng ating mga produkto para may pagbili. At yung value added, ika nga, ay maiiwan sa mangingisda, maiiwan sa magsasaka. Yung po ang konsepto namin para yung imbis ng may binabayaran na middleman, eh kung ano yung binabayad na ninyo sa middleman, ay hindi na kailangan, nasa sa inyo na yun. At may iwan yung kita sa inyo, hindi na mapupunta sa labas pa, mapupunta sa
Kaya I'm very happy na nakapagpunta kami rito at makikita naman natin na ang ating mga mangingisda ay marami talaga silang magiging advantage kapag nandito na ito. Looking forward ngayon doon sa ating ibang tatayo na yun, hindi na rehabilitation yun, bago yun. We have to put ang fish ports na bago. Kaya ito lang, kailangan ng infrastruktura. This is why infrastructure is important. Kahit na simple lang na disenyo, meron na tayong hallway na malaki, napakalaking bagay na kasi magiging sentro na yan para sa ating mga mangingisda na connection. They have a connection sa ating mga ice plant, meron na silang connection sa mga frozen food na retailer, sa mga retailer, yung mga maliliit at saka yung mga tindahan, maliliit na tindahan. Mapupunta dito lahat para hindi na kailangan magpagkamala at kagaya ng aking nasabi, hindi na kailangan na magbayad pa ng sino pa, kundi yung kinikita nila ay iiwan sa ating mga mangingisda. Yun ang pinakamahalaga para sa akin. At sa tinanong ko kay Secretary Kiko Laurel, kung ilan ang mangingisda sa Pilipinas, ang sabi niya more or less mga 2.1, 2.2 million.